Ginawa kong sugar mommy ang boss ko at nahulog ako sa kanya. Kung laki ka sa hirap, malamang na gustong-gusto mong umasenso sa buhay. Iisipin ng iba na mukha kang pera pero ang totoo, pangarap mo lang talagang makaahon. Isa ako doon sa mga taong parang nagsasawa ng gumawa ng legal para umunlad. Minsan natutokso na akong gumawa ng kalokohan dahil parang ang tagal ng asenso kung parehas kang lumaban. Bakit yung mga politikong magnanakaw, sila pa yung sinasamba ng mga tao? Bakit ikaw na pumaparehas lang, palaging hindi magpang-abot ang sahod, madaming loans, hindi na makaipon? Marketing associate ako noon sa isang malaking kumpanya. Paycheck to paycheck ang buhay ko. Problemado sa mga bayarin. Tapos nandyan pa si Ma'am Vivian, ang marketing director naming istrikta. Bata pa rin siya, siguro mga 37-38 so mas matanda sa akin ng 10 taon lang. Nagbago ang lahat nang makita ko siya isang gabi sa opisina, umiiyak. Dapat uuwi na ako noon kaso may kailangang tapusin para sa presentation kinabukasan. Nakita ko siya sa atrium na ginawang yosihan ng mga empleyado, nakatingin sa kawalan habang nagyoyosi. Ni hindi ko alam na nagyoyosi siya. Hindi niya napansin na lumapit ako. Mukha siyang pagod, malungkot. Umalis na lang ako dahil baka kailangan niya ng moment. Kinabukasan, napansin kong wala siyang sigla sa presentation. Nang biglang nawala ang slides sa projector, mabilis akong kumilos para ayusin ang technical problem. Nagpasalamat siya sa akin. Simula noon, napansin kong palagi siyang late umuuwi. Ako naman ang dakilang mahilig tumanggap ng OT. Kailangan ko kasi talaga. Pinapaaral ko pa si Bunso. Kung minsan, dinadalhan ko si Ma'am ng kape kahit hindi niya hinihingi. O kaya naman ay bumibili ako ng pagkain kapag alam kong nagpalipas siya ng tanghalian dahil sa meetings. Gusto kong pag-aangin yung problema niya para mapansin niya ako at baka sakaling ma-realize na top performer ako. Sabihin na lang nating nagpapalakas ako at nagpapapansin sa management. Hindi naman siguro ako ang unang gumawa nito. Sa company party ko nalaman ang dahilan kung bakit biglang naging malungkot si Ma'am. Siya mismo ang nagsabi. Nakainom na siya noon kaya naging madaldal. Nag-file na raw kasi ng annulment ang asawa niya. Kahit akala niya, maaayos pa nila. Sa madaling sabi, may babae si Mr. Bata daw. Sa totoo lang, naawa ako kay Ma'am dahil siya yung tipong hinding-hindi magloloko. Trustworthy ba? Maganda rin naman. Chicks nga rin eh. Mestiza, matangkad, makinis, medyo chubby. Pero ganun ang mga tipo ko eh. Yun bang may makakapaka? Palagi ding mabango. Yun lang, mukha talagang istrikta dahil banat na banat ang buhok, may salamin, prangka akong magsalita. Kung hindi maayos ang trabaho mo, asahan mong maririnig mo ng direkta. Hinatid ko si Ma'am nung gabing yon kasi lasing na, hindi na makakapagmaneho. Nagulat ako dahil sa malaking subdivision nakatira, ang laki ng bahay, parang mansyon na. Nasabi ko tuloy pagkaparada ng sasakyan, ang yaman mo pala Ma'am. Natawa siya, ang sabi asawa niya daw ang mayaman, hindi siya. Tapos bigla siyang umiyak. Sumubsob siya sa mga kamay niya, iyak lang siya ng iyak. Awkward, hindi ko alam ang gagawin ko. Pinabayaan ko lang siya, at doon nagsalita ang alak. Sabi niya, pinagpalit daw siya ng asawa niya nung huli siyang nakunan. Hindi raw sila magkaanak-anak kasi naghintay siya hanggang tumaas ang posisyon sa kumpanya kahit noon pa siya pinagre-resign. Sa loob-loob ko, bakit nga hindi na lang siya nag-resign? Parang kaya siyang patayuan ng kumpanya ng asawa niya. Siyempre hindi ko na sinabi pero siya ang kusang nagbigay ng impormasyon. Sabi niya, hindi raw siya gusto ng parents nung lalaki kasi hindi siya mayaman, kaya gusto niyang patunayan na hindi siya gold digger, na may future siya sa corporate. Ayun, siya ang sinisi ng asawa niya. Kung kailan handa na siyang mag-resign para tumutok sa pregnancy, saka siya nakunan tapos nalaman niyang may batang chick yung mister niya. 21 years old daw, tapos buntis na. Awang-awa ako kay Ma'am. Hindi ko akalain na yung tapang niya sa office. Ganito pala ang tinatago sa likod ng lahat ng yon. Kaya pala ganun siya ka-dedicated sa trabaho. Mas nakakahabag pa lang makita yung taong sobrang tatag at kayang humarap sa mismong mga foreigner na boss na biglang parang basang sisiw sa paghagulgol. Nag-alanganin ako nung niyakap ko siya. Napapangiwi pa ako dahil parang medyo alangan kasi si Ma'am yon. Pero siguro kailangan niya talaga ng shoulder to cry on. Kaya yumakap naman din siya at umiyak lalo. Maya-maya, sisinghot-singhot siyang lumayo, nagpasalamat, at nagbalik na naman yung take charge attitude niya. Ang sabi, ibubuk niya ako ng grab pa uwi. Magulo na yung buhok niya noon, nakalugay na. Ang bango ng buhok na yon, naamoy ko nung kayakap ko. Gago rin ako, naisip ko pa talaga yon habang umiiyak siya. Hindi ko maiwasan. Nakasuksok na rin yung salamin sa bulsa niya. Naisip ko na lang na ang bobo ng asawa niya. Kinabukasan, niyaya niya akong kumain sa isang steakhouse.
Sabi niya, para daw magpasalamat sa paghahatid ko sa kanya nung nakainom siya. Hindi ko alam noon na simula pala yon ng isang kakaibang relasyon namin. Una, tinanong niya lang ako kung may girlfriend daw ba ako. Sinagot ko naman ng totoo. Wala. 1 year na akong bakante ka ako. Natawa siya. Nagulat ako, natawa sa joke ko, samantalang noon kahit i-joke mo pagtataasan ka lang ng kilay. Ang ganda ni ma'am kapag tumatawa. Nagtanong siya ulit tungkol sa pamilya ko. Sinabi ko naman ang totoo, na 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Na nakapag-aral lang ako dahil sa tiyahin kong OFW. Pero nung nagkapamilya yon, hindi na kami natulungan. Kaya ako na ang nagpapaaral sa 2 kong kapatid. May sakit na kasi si nanay. Si tatay naman, noon pa sumakabilang bahay. Yun kako ang dahilan kung bakit madalas akong OT at lahat ng nagpapa-relieve tinatanggap ko. Kako bed spacer lang ako sa Manila, pamilya ko taga Bulacan. Nagulat ako sa sumunod niyang offer, prangka at direkta, na malungkot daw siya at kailangan niya ako para makasama. Bibigyan daw niya ako ng allowance. Doon na daw ako tumira sa bahay niya. Magtatayo daw siya ng firm at kukunin niya rin ako doon. Mas mataas ang sahod na bukod sa allowance ko. Halos matulala ako sa kanya. Sabi ko mahirap sa aking sumugal sa bagong trabaho dahil 5 taon na rin ako sa kumpanya. Tanong ko rin, bakit ako? Simple ang sagot ni ma'am, because you're dependable. Sabi niya, bibigyan niya ako ng sign-in bonus. Ang laki ng offer niya, pero alam ko rin kung ano ang kapalit nun. Siyempre, alam mo na, hindi natatapos sa 9 to 5 ang trabaho, tatrabahuhin ko rin siya. Pero tulad ng sinabi ko, hirap na ako sa buhay. Isa pa kung si ma'am naman ang tatrabahuhin ko, trabaho ba talaga yon? Ang ganda na, ang bango pa. Parang siya pa ang lugi kasi mas madami namang mas gwapo dyan. Yung mga tisoy ba? Ako kasi tipong moreno. Siguro ang kailangan sa akin ni ma'am, katawan ko. Batak sa trabaho kahit bata pa. Nung high school, nagkargador pa ako sa palengke. Matangkad din ako, pero hindi ako ang tipong mga Alden o Dingdong. Malayo. Tipong kapag nakita mo, maiisip mo agad na hindi lumaki sa aircon. Pero siguro, ang kailangan ni ma'am sa panahon na yon ay yung lalaking kaya siyang yakapin, ipag-drive, tapos pwede rin sa corporate. Hindi naman sa pagyayabang may ibubuga tayo sa trabaho at masipag. Sabi nga ni Ma'am Vivian, dependable. Tinanggap ko ang alok niya. Pwede kong maparepair ang bahay namin sa Bulacan, sabay makakapagpatayo ng tindahan si nanay. Noong gabing yon, unang may nangyari sa amin ni ma'am. Grabe yung experience na yon. Memorable. Ang ganda ni ma'am at ang swerte ko. Ako pa ang may allowance? Naka-jackpot din sa buhay sa isip-isip ko. Sabi niya sa akin nung gabing yon, lahat daw ng mangyayari sa amin, trabaho lang, walang personalan. Kapag daw nagsimula akong magselos o kung anuman, matatapos daw ang lahat. Wala daw kaming commitment, maliban dun sa usapang bayad. Tumango lang ako, naintindihan ko. Kumbaga, ang papel ko pampalubag loob, laruan ni Ma'am Baga. Kapag sawa na siya, tapos na. Pero hindi na ako lugi dahil may usapan naman kami ng bayad. Nag-resign kami pareho sa trabaho. Tinulungan ko siyang lumipat sa isang townhouse. Malaki pa rin sa ordinaryong tao pero maliit kumpara sa inalisan niyang mansyon. Hindi siya nagkukwento sa akin tungkol sa mga assets niya, pero hula ko malaki ang nakuha niya sa asawa niya dahil bukod sa bayad niya sa akin, madalas din siyang magregalo ng mga gamit. Signature na damit, relo, sapatos, mga bagay na tinatanggap ko dahil yun naman ang usapan namin. Ang motto ko sa buhay, ipon lang ng ipon hanggang kaya, hanggang nandyan pa. Noong mga unang buwan namin, talagang determinado si ma'am sa bagong negosyo. Halos hindi nga ako niyayaya sa alam mo na. Puro business, puro meetings sa clients. Nag-hire na rin kami ng ibang empleyado. Sa totoo lang mabait si ma'am talaga. Nakikita ko yon sa mga tauhan niyang maliliit. Sa maid sa bahay, sa mga janitor, sa guard, sa akin. Pero ang trabaho, trabaho. May pader pa rin si ma'am sa akin at para bang na-challenge akong tibagin yon. Minsan natutokso akong yakapin o halikan kaso baka ako masisante ng putya. Nachochope ako kay ma'am. Isa pa wala sa usapan namin yon. Siya dapat ang masusunod siyempre. Noong nakaluwag-luwag kami sa office, may mga gabing pinapapunta ako ni ma'am sa kwarto niya. Kapag ganun ang eksena, tinuturing ko siyang parang girlfriend. Kinapa ko lang yung gusto niyang style ng interaction sa ganung senaryo. Parang gusto niya sa ganun yung maramdaman yung pang-girlfriend na lambing. Habang umaandar ang panahon, lalo ko siyang nakikilala at unti-unti hinahanap-hanap ko talaga siya. Sa umaga sinusundo ko pa sa kwarto niya kapag hindi kami nagtabi. Gusto kong siya ang una kong makikita. Sa isip-isip ko, patay tayo dito, tao niya lang ako pero na-in-love na ako. Lagot ako nito kapag ayaw na sa akin, kapag naka-move on na. Dahil aanhin niya ba ako, di ba? Kahit ilang lalaki kaya niyang makuha,
bakit magtitiyaga sa akin? Tapos kapag pinaalis na niya ako, sigurado pang hindi ko na makikita ulit dahil magkaiba kami ng mundo. Ang hirap pa, minsan kong binigyan ng bulaklak, ang sabi wag ko na raw ulitin. Atras agad ako. Mukhang sisisantihin ako kapag tinuloy ko. Ganun nga kasi ang habilin sa akin una pa lang na walang personalan. Tuwing uuwi ako ng Bulacan, kahit gusto kong makasama si nanay, namimiss ko agad si ma'am. Kahit nung mahal na araw, binigyan niya ako ng pangbakasyon kasama ang pamilya. Pero sinamahan ko na lang siya. Akala niya nagtitipid ako pero ang totoo magaling din sa business si nanay at ang mga kapatid ko kaya napapaikot na nila ang pera at lumaki na yung tindahan namin. Gusto ko lang talagang makasama si ma'am pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya kasi ayaw niya ng ganun. Ang hirap palang mahalin ng amo mo dahil kahit ayaw mong makita kanya bilang empleyado, yung ka naman talaga. Hindi rin naman pwedeng hindi ka tumanggap ng sahod. Sa kaso ko, ang hirap maitago ng feelings ko dahil masisisante pa ako. Kung minsan, gusto kong isipin na may feelings na rin siya sa akin kasi yung mga tingin niya, yung pag-aalala niya sa family ko sa akin. Tapos pinapatulog niya ako sa tabi niya kahit na ordinaryong araw na pagod kami at ayaw niya naman ng aksyon. Yakap at halik lang sapat na. Pero ang hirap tansyahin at ayokong magkamali. Ang hirap magmahal ng babaeng mahirap abutin. Palagi kong naiisip na wala akong laban sa iba. Lalo na doon sa mga kliyente namin. Madami sa mga yon parang mga konyitong hindi man lang nadadapuan ng alikabok. Yung ex ni Ma'am pogi din pero maliit na lalaki, tipong Ryan Agoncillo. Pucha, anak pala yon ng congressman. Isang umaga ng Sabado habang nag-aalmusal kami may dumating. Yung dating asawa ni Ma'am. Nag-usap sila sa home office. Hindi ako mapakali lalo na ang tagal nila doon. Umabot ng 3 oras, nagpadala pa ng drinks. Paglabas ng lalaki, hinatid ni Ma'am sa gate. Ako naghihintay lang sa kanya. Hindi siya makatingin sa akin. Sabi niya, ayaw niya raw pag-usapan, tapos nagkulong siya sa kwarto. Nung gabing yon, nakita ko siya sa terrace, nag-iisip. Nilapitan ko. Doon niya sinabi sa akin na nakikipagbalikan daw yung ex niya. Nabigla talaga ako. Sabi ko, akala ko ba nagkaanak sa iba? Sabi niya, nalaman daw nung ex-husband niya na hindi noon anak yung bata. Sabi ko kung ano ang sasabihin kapag nalaman ang tungkol sa akin. Sabi niya, sinabi naman daw niya. Ang sabi daw, hindi siya masisi dahil nga iniwan siya na naghahanap lang siya ng makakasama ng pastime. Hindi na ako nakaimik pero ang lupit din palang marinig. Yun ang ganap ko sa buhay niya. Clown. Pero bayad naman ako, di ba? Kaya ano karapatan kong magalit? Pasalamat pa ako dapat dahil kung hindi sa pera niya, hirap pa rin akong itawid ang pamilya ko. Madami na rin akong ipon. Almost 2 years na rin naman ako sa kanya. Nakita kong naguguluhan si Ma'am. Umiwas siya ng ilang araw, tapos sabi niya magbabakasyon daw siya. 1 week siyang nawala, pagbalik kinausap ako. Tapos na daw ang setup namin pero hindi pa ako sisante sa trabaho. Kailangan daw ako sa business. Strictly empleyado na lang daw ako ng firm. Tinanong ko siya kung babalikan niya ang asawa niya. Sabi niya hindi niya alam. Pero para sa akin parang ganun na rin yon. Para akong mababaliw noon. Sobrang sakit. Pero kasalanan ko kasi kahit malinaw sa akin na hindi magiging kami, umasa ako. Mahal na mahal ko na pala siya na kung sasabihin niyang isoli ko lahat ng binigay niya, gagawin ko. Umalis na ako sa bahay niya, nagrent ako ng kwarto na mas malapit sa office. Hindi ako maluhong tao, sa totoo lang. Kahit nakaangat-angat na ako dahil kay Ma'am, alam kong hindi tatagal ang ipon ko kung magwawaldas ako sa rentang mahal. At sa totoo lang, sa puntong to, kung hindi lang ako nahihiya sa kanya, nag-resign na siguro ako dahil ang hirap niyang makita araw-araw pero hindi ko naman malapitan. Kahit 2 taon kaming magkasama sa bahay, may pader pa din. Nagagalit ako sa sarili ko dahil bakit ba hindi ako pinanganak na mayaman? Sana kahit paano magkakaroon ako ng lakas ng loob, hindi yung tiklop lang ako kasi lahat ng meron ako ngayon, galing lang naman sa kanya. Siya yung reyna, hindi ako yung prinsipe. Sundalo lang ako, hindi ako papatulan ng totohanan. Ilang ulit kong nakitang sinundo siya ng ex niya. Sa pagkakaalam ko, bumaba na ang annulment nila nun pa. So siguro parang ligawan stage ulit sila. Naiinis ako sa isang banda. Bakit niya papatawarin yung gagong yun? Pero ano bang alam ko sa buhay ng mayayaman? Sinuwerte lang akong madamay doon. At alam ko, bilang na rin naman ang araw ko dahil kapag nagkabalikan na sila, syempre hindi gugustuhin nung lalaking nandun pa rin ako sa opisina. Ikaw ba naman, yung naging bata ng asawa mo, gusto mo pa bang makasama niya? Syempre i-dispatch na agad. Sasamantalahin ko na lang ang mga araw na kasama ko si Ma'am, yun ang naging desisyon ko. At siguro yaman din lang na paalisin na ako, lalapitan ko na.
Kaya one time na may tinatapos kaming pitch na kaming dalawa lang, nilapitan ko na. Tinabihan ko sa couch, imbes na magkatapat kami. Mukhang nagulat, hindi inasahan. Sabi ano daw ang ginagawa ko. Doon na lumabas lahat. Sabi ko bakit ang bilis niyang nagpatawad. Naniloko na siya noon, bakit hindi uulitin. Nakuha nga kako siyang ipagpalit sa iba, tatanggapin niya ulit. Akala ko ba kako matalino siya, bakit bigla siyang parang hindi nag-iisip. Nagalit siya sa akin. Bakit sino daw ba ang gusto kong ipalit sa asawa niya? Hindi ako nakaimik dahil kahit gusto kong i-volunteer ang sarili ko, tinablan ako ng hiya. Talaga bang ipepresenta ko ang sarili ko? Malamang sabihin lang na ang kapal ko. Ano ba ako kung wala siya? Kung hindi niya ako kinuha at binigyan ng pera, nandun pa rin ako sa dati kong trabaho, puro utang, walang ipon. Nasaling na yung pride ko kaya ang sabi ko magre-resign na ako. Tinanggap niya naman ang resignation ko. Umalis na lang ako after 1 week. Tinapos ko lahat ng obligasyon ko bago ako umalis. Nag-iwan lang ako ng notes sa kanya. Ang sabi ko lang doon, binago mo ang buhay ko. Salamat. Ganun lang, ayokong magmukhang kawawa o walang utang na loob. Umuwi akong Bulacan. Sinabi ko kina nanay na nag-resign na ako. Sakto din dahil kakagraduate na rin noong sumunod sa akin kaya isa na lang ang paaral namin at 1 year na lang din gagraduate na. Sabi ko kay nanay, pahinga muna ako. Sabi niya, dapat noon pa kasi noon pa lumaki ang negosyo. Hindi ko sinasabi kina nanay pero unti-unti akong binabaliw ng lungkot. Miss na miss ko agad si Vivian. Hinahanap-hanap ko siya pero alam ko babalikan niya yung dating asawa niya. Napansin naman ni nanay yung kondisyon ko. Malungkot daw ako palagi. Tapos yung kapatid ko, nag-aalala din siguro sa akin kaya niyayaya akong lumabas, mag-jogging, minsan uminom. Pero ang hirap kalimutan ni Vivian. Kahit ilang bote ng Red Horse ang inumin ko, pagkalipas ng tama, siya na naman yung gusto kong makita, makasama, maamoy, mayakap, makatabi. Pero hindi na ako naisip man lang ng bruha. Bruha talaga yon, witch. Ginayuma ako at hindi ko na malimutan. Isang araw siguro mga 1 month na ako sa Bulacan, nakatanggap ako ng text sa kanya. Sabi kong pwede daw ako sa mabilisang trabaho. Ni hindi na ako nagtanong kung anong trabaho. Umuuna agad ako sabay diretso sa barbero, konting papogi, konting hilod, sabay sibat. Nanginginig pa. Sobrang excited akong makita siya ulit. Sa office niya ako pinapunta kaya ang sabi ko malamang may mabilisang pitch na kailangang tapusin. Pero nagulat ako nung nagyaya siya agad umuwi. Hinagis niya sa akin ang susi na ibig sabihin ako ang magdadrive. Tahimik lang ako. Tahimik din lang siya. Sabi niya sa bahay daw. Medyo kinabahan ako pero simple lang ako, hindi ko pinahalata. Nag-sounds kami. Pareho kami ng trip. Old love songs. Pero bakit naman ganun ang sinalang? Ako ba ang pinapatamaan o yun lang ang gusto kong isipin? After the love has gone, I'll be over you. Every now and then. Putya, parang gusto ko tuloy maluha eh. Kung alam lang nitong babaeng tong baliw na baliw ako sa kanya, sa isip-isip ko. Pero sige, maneho lang. Kako kung matutuloy ito sa kama, ito todo ko na. Tignan ko kako kung hindi ako hanap-hanapin nito. Ipapaalala ko kako dito sa babaeng ito kung paano niya isigaw ang pangalan ko noon na parang mauubusan na siya ng hininga. Huwag niya akong tuksuhin. 1 buwan ba namang hindi nagparamdam? Lagot sa akin ito mamaya kako. Nung nakarating na kami sa bahay, may pagkain na. Kumain kami. Nakikiramdam ako kung ano ang ipapagawa. Parang pareho kaming hindi masyadong nakakain. Tapos sabi niya, sumunod daw ako sa kwarto. Napalunok na lang ako. Pinauna ko siya tapos sumunod nga ako. Nasa banyo siya. Hindi nakalock ang pinto kaya pinasok ko na doon. Nung gabing yon walang ma'am sa amin. Sa bagay, kahit naman noon walang ma'am sa kama. Siguro nagsama-sama na ang lahat ng nararamdaman ko. Kasama na dun yung galit sa sarili ko at yung galit sa kanya dahil tinanggap niya pa ulit yung asawa niyang si Raulo. Kahit ako pa rin yung nakakapagpabaliw sa kanya sa kama. Pero ayaw niya akong piliin dahil trabaho pa rin ang tawag niya dito. Mabilisan pa. Ibig sabihin, uuwi rin ako pagkatapos. Nung katabi ko na siya sa kama, hindi ko naman napigilan ang sarili kong yakapin siya at halikan. Mahal ko talaga. Ewan parang hindi ko malilimutan. Mahirap. Nakatulog siyang nakasiksik sa akin. Nalulungkot ako habang nakatingin sa kanya dahil hindi niya ako nakokonsidera na pwede niyang makasama. Hindi ako makapasok sa ganong kategorya sa bokabularyo niya kasi empleyado lang ako, tauhan. Kinabukasan, ginising ko ng isa pang round. Tapos sobrang lungkot ko nung nakapaligo na kami at nag-aalmusal kasi alam kong uwian na. Ewan ko kung kailan ako ulit ipapatawag o kung ipapatawag pa ba ako. Binibiyak talaga nitong babaeng ito ang puso ko, kung alam niya lang. Maya-maya, inabutan niya ako ng sobre. Alam kong pera ang laman nun. Hindi ko na tinanggap. Sabi ko bonus na lang.
Nagtaka siya, sabi bakit daw? Siniksik niya sa kamay ko yung sobre. Napahiya ako kaya kinuha ko sabay talikod kasi para akong naiiyak. Putya wala akong balak umiyak sa harap niya pero siguro na insulto lang ako talaga. Tinawag niya ako pero hindi na ako lumingon. Nahihiya ako. Pero hinabol niya ako, nakita niya na basa ang mga mata ko. Sabi ko napuwing lang ako. Nagulat ako kasi bigla siyang umiyak. Sabi niya, ipaliwanag ko raw kung bakit ako umiiyak. Niyakap ko na lang siya, saka ko sinabi na miss ko na siya. Na mahal ko siya pero alam kong ayaw niya sa akin. Na sinabi niya noon pa na hindi obra ang ganitong mga drama ko. Na alam ko ang limitasyon namin at nasasaktan ako doon dahil mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para sa kanya pero hindi niya naman gusto yon. Wala rin kako akong mayaalok sa kanya na wala pa siya kasi nasa kanya na ang lahat. Isa yon sa dahilan kaya nagagalit ako sa sarili ko. Kasi lahat ng meron ako galing sa kanya. Alam ko rin na wala akong laban sa lahat ng lalaking nagkakagusto sa kanya, yung mga bigatin, sa ex niya. Tapos hinalikan niya ako. Sabi niya, mahal niya ako, na na-realize niya lang nung wala na ako. Akala niya raw na mahal pa niya ang ex niya pero na-realize niyang hindi na ako ang dahilan kaya nawala yung pagmamahal niya doon. Namali daw ako sa sinabi kong wala akong maaalok sa kanya dahil gold daw ako. Ewan ko kung bakit niya nasabi. Minsan sobrang talino kasi niya, parang ang lalim mag-isip. Kung ganun ang tingin niya sa akin, oo na lang ako kung magiging daan yon para maging kami. Baka nga naman meron akong ibubuga na siya lang ang nakakakita at nakakaalam. Sabi niya hindi niya ako tinawagan kasi naisip niyang baka hindi ko siya gusto sa ganung level dahil mas bata daw ako sa kanya. Samantalang siya na ikasal na at hirap pang magbuntis. Kung gusto ko raw magpamilya, baka hindi niya mabigay sa akin yon. Magsisisi lang daw ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako nangarap magkaanak. Kung magkakaroon, edi meron. Kung wala, wala. Hindi ako tulad ng ibang lalaking parang misyon sa buhay mag-anak. Medyo napahaba na tong kwento ko kaya tatapusin ko na rin. Magmula ng araw na yon, hindi na kami naghiwalay. Pinakilala ko siya kina nanay. Pinakilala din niya ako sa magulang niya. Bago kami nagpakasal, kusa akong pumirma ng prenup para patunayan sa kanya na hindi pera ang habol ko. Mabilis kaming nagpakasal kasi nabuntis ko siya nung gabing nagkita kami ulit. Ngayon, bukod sa firm, nagtayo kami ng iba pang mga negosyo. 2 na ang anak namin ni Commander, na kapag kami lang 2 tinatawag ko pa ring ma'am kasi siya pa rin ang boss sa buhay ko. Kilig na kilig din naman siya. Bigla na lang akong kinakalabit. Sa lahat ng nangyari sa akin at sa aming 2, walang laman ang puso ko kundi pasasalamat. Salamat na pinagtagpo kami ni ma'am.